We declare your lordship. We declare your kingship. We declare you are God in this place. Hallelujah. You deserve all the glory and honor. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Si Jesus lamang ang tanging Diyos, ang ating Commander-in-Chief. Magtataka kayo bakit may mga sundalo dyan. Ang kilos po ng sundalo ay kakaiba sa mga ordinaryong tao. Ang kilos nila ay kakaiba sa mga sibilyan kumpara sa atin. Because they are trained to look out and to fight and to defend. Yan po ang ugali ng mga sundalo na kagaya ng inyong nakikita. Ano bang relevance nito? Ang ating topic for today is be sober, and be vigilant. Bakit may mga sundalo, Pastor? Bakit naka-ready? Ang mga sundalo ay laging nakahanda. Ang mga sundalo ay laging may armas. Hindi po pwedeng walang armas ang sundalo. Dahil hindi ka pwedeng tawagin sundalo kung wala kang armas. Ang mga sundalo ay laging alerto. At lagi silang nakasipat. Lagi silang may pinupuntirya. Sinong pinupuntirya nila? Ang kanilang kalaban, ang kanilang kaaway, ang kanilang dinidepende, ang kanilang bansa. In Ephesians 6:11, finally, my brethren, mga kapatid, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, and you may be able to stand against the wiles or tricks of the devil. That's why God put Ephesians 6:11, encouraging us to put the full armor of God. Para that we may able to stand against the devil. That we may able to stand against the devil. Ibig sabihin, kailangang manatili kang nakatayo. Hindi ka napapabagsak. Ang buhay po natin ngayon ay punong-puno ng problems, punong-puno ng struggles. That's why the devil is always on the go to attack people para ang mga tao ay laging bagsak sa kanyang faith, bagsak sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paniniwala, bagsak sa kanyang pagkatao, bagsak sa kanyang reputasyon, bagsak sa pagiging Kristiyano, at bagsak sa pagiging worshiper ni Lord. That's why God wants us to put the full armor of God. May armor si Lord, mga kapatid. May binibigay na armor ang ating Panginoon para tayo ay hindi mukhang katatawanan sa harap ng dyablo. Ang lagi kong sinasabi sa inyo, pinakamadali ang sumimba. Present ka, nagpakita ka sa pastor, okay na, pero yung buhay mo, simula Lunes hanggang Linggo, ano na ang iyong buhay bilang isang Kristiyano? You have to put the full armor of God enabled for you to stand against the wiles or the tricks of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood. Hindi po tayo nakikipaglaban sa laman at dugo. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Hindi po yan ang kalaban mo. Hindi ho tao ang kalaban mo. At kalimitan, ang inaaway mo ay tao. Yan po yung mahal na mahal ang ating Panginoong Yesus. That's why Jesus Christ died on the cross. He gave His life to save many people as possible as He can. That's why the God said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, because He loves us so much that He gave His Son to save us. Tapos ngayon, aawayin mo ang iyong kapatid. Aawayin mo ang iyong kapwa. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, and against rulers of darkness of this age. May mga kapangyarihan, prinsipalidad ng kalangitan, ng kalawakan, at namamahala sa lahat ng kadiliman, ang Diyos ng daigdig na ito. Against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Meron po talagang masamang espiritu na talagang lumalaban at umaaway sa atin. Yan po ang kalaban natin. May masamang espiritu. Merong evil spirit at merong spiritual warfare. Pag hindi nyo po nalaman to, pagiging Kristiyano, pinagpepiestahan ka lagi ng demonyo. Kaya ang iyong pagkatao, ang iyong personalidad, laging bumababa, laging wala doon sa tamang pagkalagyan because you do not resist the devil like what the Bible is saying. You're not wearing the armor. Hindi mo kasi sinusuot ang iyong armor, the armor of God, against these principalities, powers, against rulers of darkness of this age, and against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Huwag po kayong magbingi-bingihan, huwag kayong magbulag-bulagan, meron talagang spiritual na kalaban.
Pag sinabi nyo, ay wala naman yung spiritual na sinasabi ni pastor. Pag masama yung tao, masama talaga yun. Masama ugali, masama talaga siya. Hindi po tao ang kalaban natin, kung hindi yung espiritong bumabalot sa tao na ating nakakasalamuha. We are fighting not against flesh and blood, but the spiritual host of darkness in the heavenly places. Kaya dito mismo, sa church na ito, kapag tayo nagtitipon, meron tayong kalaban. Una na dyan, ang kalaban mo ay pinapaantok ka para wala kang maintindihan. Oo, totoo yan. Papaantokin ka para wala kang maintindihan, para paglabas mo dito. Ano sinabi ni pastor? Basta maganda, sumimba ka. Pero walang naintindihan. Why? Because that is the word of God. Ayaw ng diablo na may maintindihan ka laban sa kanya. Kasi once na naintindihan mo na may kalaban kang espiritual, ang lalabanan mo na espiritual. Pero pag hindi mo naintindihan, ang lalabanan mo, kapwa mo. Kaya pagka buwisit ka doon sa kapwa mo. Hindi ka nabubisit kay diablo. Why? Kasi hindi mo alam na may kalaban ka palang espiritual. Kailangan, hate mo si Satan. Huwag mong friend. I-unfriend mo na siya. Huwag mo na siyang gawing friend. Therefore, take up the whole armor of God. 2 beses nang binanggit. Then you may able to withstand in the evil days. Mapapansin natin, these days, ang ating kapanahonan ngayon ay talagang evil days. Marami na pong masama, marami na pong mamamatay tao, marami na pong gumagawa ng mga krimen. Fornication, lust, marami na pong ginagawa, marami nangyayari. Lumilipat yung asawa doon sa kabilang bahay, nagkakaroon ng kalundyaan. It is not just because of human thinking. Hindi yung basta inisip lang tao. Dahil merong spiritual forces na nagsasabi dun sa tao na mga liwaka, manganang ka, mga liwaka, kumanang ka, kaya ginagawa ng tao yon. Why? Because they do not have this full armor of God. Wala kasi silang gamit ng weapon ng ating Panginoon. Para bang ikaw ay isang punching bag na wala na mangyayari sa iyo kundi bugbugin ka na lamang ng bugbugin ng diablo dahil hindi mo alam kung anong ginagawa ng diablo sa iyo. And having done all to stand. Pag sinabing nakatayo, hindi ka matitinag. Yung mga sundalong pinakita ko kanina, kahit pagbabarilin yon, hindi yun aalis sa pwesto nila. Because they are trained to fight. They are trained to stand on the ground. Walang alisan sa pwesto hanggang sa mamatay. Yan po ang training ng mga sundalo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ikaw din ay tinetrain ni Lord na maging soldier of Christ. Kasi ikaw ay sundalo ng Diyos. Bakit nilalagay ang mga katagang ito, ang mga sulat na ito, kung hindi natin kailangan ng mga bagay na ito? That we may able to stand alone. Kailangan nating manatili, kailangan nating nakatayo. Na hindi tayo pinagtatawanan ni Satanas, na lagi tayong lugmok, lagi tayong dapa, lagi tayong hilahod sa buhay. Because of Satan. Tapos sasabihin mo, ang kalaban mo ay kapwa mo. Hindi mo kalaban ang iyong kapwa, kundi ang kalaban mo ay masamang espiritu. Sige, tuloy tayo. Stand therefore having girded your waist of truth. Meron pong sinturon tayo ng katotohanan at meron tayong breastplate of righteousness. May sinasabi si Lord na laging dapat nasa sinturon mo ay katotohanan. Yan po yung panlaban sa diablo. Pag laging totoo ang iyong sinasabi, si Satanas, lalayuan ka. If you're saying truth of all times, Satan will departed. Aalis si Satan kasi hindi kanya na madaya, hindi kanya na magawang magsinungaling. Kasi lahat ng sinasabi mo totoo. Magkukwento ka, walang sobra, walang kulang, kumpleto. Hindi yung nanood ka ng TV o kaya may pinuntahan ka. Ang nakita mo ay napakaliit lamang pero nung kinukwento mo na, laki-laki. So wala na agad sa'yo yung katotohanan. Tuwan-tuwa ang diablo sa'yo kapag ikaw ay nagsisinungaling kasi parehas na kayong sinungaling. And then, breastplate of righteousness. Ang breastplate po ay nandito sa dibdib. Laging mayroong kang kabanalan sa iyong buhay. Kaya kapag ikaw ay magagalit, Lord, hindi po ako galit. Patawarin niyo po ako ako'y nagagalit. Sorry Lord. Kaya yan ay nasa dibdib. Righteousness o holiness. Pero pagka ikay laging galit, wala yung breastplate mo, kaya lagi ka tinatamaan ng galit puot. Kaya lagi mong sasabihin sa kapwa mo, mamatay ka na nga sana. Pinanganak ka pa. That is Satan's act. Kaya kapag kasi Satanas na kumikilos sa buhay mo, tanggal lahat ang mga armor na ito. Wala nang kabanalan sa buhay.
Pagka may pila, gusto umovertake. Pagka may ayuda, kahit nakakuha na, sasabihin wala pa para makadalawa. Wala ng righteousness. Sabihin, nakakuha ka na ba ng ayuda? Hindi pa, pero nakakuha na ng ayuda. At kailangan mo ding isuot ang sandalias or shoes of the gospel na lagi kang handang magpahayag ng salita ng Diyos sa iyong buhay at sa buhay ng ibang mga tao. And then, the shield of faith. Kailangan mo may shield. Mayroon kang panangga. Kailangan mo ng panangga sa buhay. Pag wala kang panangga, salo ka ng salo. Ganito sasabihin ng dyablo sa'yo. Wala na. Matanda ka na. Mamamatay ka na bukas. Kasi may karamdaman ka. Wala kang panangga. Sasabihin mo naman, ayo nga, tama si Satanas. Mamamatay na nga yata ako. Lalagyan na ako ng bulak sa ilong. Kasi wala kang panangga. Pero kung ikaw ay may panangga na sinasabi ng Panginoon ng kanyang armor, the shield of faith, pag sinasabi ni Satanas ang mga negatibong bagay, sasaluhin mo lamang ng iyong panangga at sasabihin ng iyong pananampalataya, hindi, may magandang plano ang Diyos sa akin. Maganda ang plano ng Diyos sa aking buhay. Ako'y payayamanin pa niya habang ako'y buhay sa daigdig na ito. Kung wala kang panangga, ayo nga. Wala na, mahirap na. Nako, wala na. Mamamatay na lang tayo ganyan. Wala na tayong buhay. Wala ka buhay-buhay sa mundo na ito. Buti pang mamatay. That is the attack of the devil. Na akala mo, mahirap lang ang daigdig. Alam niyo po, during the pandemic, yung mga totoo sa Panginoon at faithful sa Panginoon, makinig kayo mabuti. Marami po akong kakwentuhan. Mga Christians na faithful talaga sa Panginoon. Una, faithful sa kanilang tithes at faithful talaga sa Panginoon sa righteousness. Nung pandemic, 2 taong nagdaan, hindi naman sila epektado. Hindi po sila naapektuhan. Bakit? Ang dami pa rin nilang pera. Pero yung walang pananampalataya pero Christian, lugmok na lugmok sa buhay. Yung mga Christians na talagang faithful sa Panginoon, ma-pandemic, hindi man pandemic, walang apektado, hindi naapektuhan. Why? Because they are standing in their faith. Ang sinasabi ng diablo, COVID, mamamatay kayong lahat, may mga sakit, pero yung mga nananampalataya, laging nakahanda ang shield at sinasabi, hindi, maganda ang plano ng Diyos. Ang lahat ng pangit na nakikita namin ay ginagawa ng Diyos na maganda. Kaya during the pandemic, yung talagang seryoso sa Panginoon, siya pang yumaman. Sila pang yumaman. Sila ang nagnegosyo, sila ang yumaman. Yung mga nananampalataya sa Panginoon. Kasi sinasabi ng diablo, okay, tanggap lang ng tanggap. Sige, birahin mo pa ako, tirahin mo pa ako. Kaya lasog-lasog na. Sa espiritualidad, pag nakita nyo ang inyong katawan, lasog-lasog na yan. Because of the arrows of the devil. No? Sige, tuloy tayo. And take the helmet of salvation. Laging nakasuot ng helmet. Kaya nakita nyo mga sundalo may helmet. That is their protection na sila ay laging ligtas, na laging nasa isip natin that we are always saved because of Jesus. No matter what happened, do or die, I am saved because of Jesus Christ. Hindi yung in the last days, ipagpapalit mo si Kristo sa isang pagkain lamang. Kaya ang Panginoon, ang Holy Spirit, galit na galit kay Esau. Pinagpalit ang kanyang karapatan bilang panganay sa isang sulyaw. Sa mga huling araw, mga kapatid, ang buhay natin dito bilang Kristiyano, darating ang panahon, kapag ka hindi mo tinanggap ng totoo si Kristo, aayain ka ng gobyerno o kung sino mang makapangyarihang nangangasiwa na sa atin at sasabihin, itanggi mo si Kristo. Kung hindi, papatayin ka namin. O kaya naman ay, eto na ang pagkain, itatwa mo lamang si Kristo. Anong gagawin nyo kapag ka ganun ang sitwasyon? Kapag ka wala kang helmet of salvation, baka ipamigay mo na ang iyong kaligtasan. Sige na nga, okay na lang. Akin na yung pagkain, gutom na ako eh. Wala na akong pakialam sa Jesus na yan. Basta kakain lang ako. Impyerno ang punta mo. Because you did not stand on your ground. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang Word of God ay napakabisa kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. Nung siya'y tinutokso ni Satanas, ang lagi lamang niyang sinasabi, ito ang nakasulat, ito ang sinasabi ng Diyos. Wala namang ginawa ang Panginoong Yesus na siya'y labanan, saksakin, sibatin, panain si Satanas. Wala. Ang ginamit niya ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, which is the Word of God. Ang espada ng Diyos, ang Word of God. Kaya kapag sinasabi ng diablo na ikaw ay may sakit, may karamdaman, hindi nagagaling ang iyong sakit, sabihin mo naman sa kanya, hindi yan totoo. Dahil sinabi ng Diyos,
ang lahat ng kanyang mga latay at kanyang mga sugat, ako ay kanyang pinagaling. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Sa kanyang mga latay, ako ay kanyang pinagaling. If you have the Word of God, if you have the sword of the Spirit. Laging sinasabi sa iyo, hindi ka naaasenso, ganyan na lamang ang buhay mo. Sasabihin mo naman, hindi, maganda ang plano ng Diyos sa akin because the plan of God is to prosper me and not to harm me. And then yung verse 18 natin, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful. Being watchful. Lagi tayong nagmamasid dapat. Nagpe-pray ka pero nagmamasid ka kung anong ginagawa ng mga masasamang espiritong yan sa ating kapaligiran.